Ngayon, halos lahat ng industriya ay nakikisabay na sa paggamit ng teknolohiya, lalo na pagdating sa artificial intelligence o AI. Ako, totoo yan, Joshua. Kabilang ng advertising and marketing industry sa mga unti-unting binabago nito. Kaya sa ating media and information literacy discussion ngayong araw, pag-uusapan natin ang nangyayaring digital transformation sa advertising industry. Matuto at maging updated pagdating sa teknolohiya dito sa MIL 101. Kasama po natin live ang chairwoman, founder at CEO ng Immensity Group Business Development Service Corporation at isang marketing expert na si Kristen Shane Enrile. At kasama rin po natin ang kanilang VP for AI and Innovation na si Jerome Ferrer. Magandang umaga, Ma'am Kristen and Sir Jerome. Hi po. Good morning. Thank you for having us. Magandang umaga. Yun, magandang umaga po. Para po kay Ma'am Kristen, ito po yung tanong po namin, kumusta po ba yung advertising industry po natin ngayon? May mga pagbabago po ba o mga trend po? Actually, madami po tayong pagbabago sa advertising industry ngayon. The industry, not just in advertising but across industry, I believe, is continuously adapting to new technologies and innovations such as artificial intelligence. Madami din po tayong mga trends na sinusundan ngayon, which is mostly coming from Western countries. Changes in creatives, changes in how we are advertising our brands and services na sinusundan din po ng mga kababayan natin dito sa Philippines. Okay. Kay Sir Jerome po, ngayon, sir, marami nang gumagamit ng artificial intelligence o AI, lalo na sa mga product shots na, alam mo yun, imbis na actual product shoot yung ginagawa, AI na lang ang ginagamit. So, paano po nito binabago ang paggawa ng ads from your perspective po? Oo, sir, no? Tama kayo. So, kung dati kasi puro manual from thinking of creatives, sabi mo nga, shooting manually, pagpunta sa mga studio shoot, no? Some creatives, mula thinking of concepts, hiring people to have a perfect advertisement. And of course, kailangan ng mas malaking budget dyan. Pero ngayon, kaya na siyang gawin ng ilang prompts, no? From choosing your background, having the contents ready in few minutes, choosing your own lighting, kung anong gusto mong lighting, no? And hanggang sa pag-publish, kayang gawin ng isang tao or sinasabi nating one-man team, no? So, in a few clicks lang, kaya na din na hanggang publish na siya. So, to conclude lang, kung dati manual ang pag-research, kung alin yung best advertisement, yung gumagana, ngayon, few clicks lang, kaya ka bigyan ng data kung alin ang best ads na gumagana sa industry mo. Wow. Okay. Kay Ma'am Kristen po, what are the effects po kaya nitong AI natin? Especially po doon sa mga, of course, kasi syempre affected na, diba? Yung mga tao na nagsushoot, yung mga talagang nandun talaga dapat. Pero ngayon kasi pindot-pindot na lang. So ano bang epekto po nito doon sa mga workers po natin? Sa mga workers po natin, I know na nagkakaroon ng fear na baka mapalitan sila or ma-replace yung job nila ng AI. Actually, we are in our industry, I'm here to clear that fear. We are not being replaced. We are instead being supercharged by AI. So for example, if I were a photographer or a videographer, instead na gumagawa ako manually ng shot list ko, kung ano ba yung usual na hours and hours of planning for production, I can be heavily assisted by AI from mapping out the design of the set, mapping out the schedule, the run sheet, everything. Sa mga posters naman po natin, ito po yung, I think, pinaka-supercharged talaga. From the market research, magsisimula po doon, from creating mga ideas din para sa mga media planners natin. Madami din po tayo ng mga creatives that could, instead na dati po kasi nag-photoshoot pa tayo ng mga models. Ngayon, instead na yun na po ang pinag-aaralan po, sinuturo na po natin sa mga creatives natin in multimedia kung paano po mag-generate ng super realistic na photos and videos. Dapat maaari na rin gamitin social media sa mga materials for presentation para sa kliyente. And sometimes commercials, makikita nyo rin po, meron na rin po tayong mga, before we used to call it CGI, ngayon po,
I believe AI po yung mas familiar ng mga tao. So ngayon, mas nare-refine pa po siya. Dati nakikita niyo pa po yung madaming content. Makikita niyo yung content, for example, di ba dati, pag pinasok ang photo, kunyari sa movie or sa commercial, di ba halata pa po yung pagpasok. Ngayon po, mga 80% na lang po, halata pa din kahit pa paano. Pero we are jumping at a very fast pace from the past few years. Ngayon po halos hindi na po halata ni AI yung ginamit. Yan po yung direct effects po for advertising. Okay. Oo. Well, for Sir Jerome po, sa inyo pong obserbasyon, mas napapadali ba ng AI ang trabaho ng mga creative professionals? Kasi ngayon sa online, nakikita natin sa social media, Yes. pinapakita na yung mga BTS, ng mga product shoots, na dati gumagamit pa ng macro cameras. So may kaibahan ba yon yung actual o manual shoot compared dun sa AI-generated o pagdating sa quality? Oo. Oo, sa akin, sir, no, I agree sa sinabi ni Easy, no. Hindi naman napapalitan ng AI yung trabaho ng mga creative professionals. Okay. Dahil, syempre, iba pa rin yung critical thinking, di ba? Sabi mo nga, yung macro shoot, iba pa rin kung paano humawak ng camera yung totoong tao, yung decision-making ng real human, no? It's just that AI can efficiently help you do your job as creative professionals. Gaya na lang kanina, before ako pumasok dito, I was able to create a working website, a landing page for our business, no? Ginawa ko siya in 2 hours na kung dati you need to hire, web developers Yes. and all that budget na kailangan mong ibigay, no? Right now, it's already working within 1 to 2 hours lang, no? So, hindi naman talaga direkta na pinapalitan ng AI yung trabaho ng mga creative professionals. Mas pinapadali lang at mas pinapaganda. Sabi nga ni Easy, no? Sinusupercharge po ng AI yung mga critical thinking ng mga creatives natin. Okay. So, ito naman po for Ma'am Kristen again, ang pagdating naman po sa ethical concerns, ano po ba yung mga dapat bantayan sa paggamit po ng AI sa advertising? For ethical concerns, I truly believe this is a shared responsibility across us, the consumers and the users, and of course the platforms that we're using this in. Not just the hindi lang po social media, pati po yung mga small tools, for example, if you're using ChatGPT, Canva, Gemini, Claude, and lahat po ng mga AI platforms, shared responsibility po ito. Yun po yung number 1 na gusto kong sabihin. Ikalawa, isipin niyo po, lahat po ng AI, kailangan ng user. So para po siyang kotse, kahit anong update mo ng kotse, nasa pagmamaneho pa din po yun, nasa nagmamaneho pa rin po yun. Siyempre kung ikaw ay gagamitin mo sa masama, for example, ang kotse, ibabangga mo talaga, yun yung kailangan natin bantayan is how we use the AI. So when we use AI, nasa user and platform kung hanggang saan po natin paaabutin yung paggamit and kung paano natin siya gagamitin. Okay. So kahit po anong upgrade ng mga tools na nakikita natin ngayon, there's still a human behind that, whether this is the tool or this is the platform or this is the person driving the changes in AI. So ang babantayan po talaga is the shared responsibility Okay. and how we use it. Well, Ms. Kristen, follow-up dyan sa nabanggit mo, no, na shared responsibility. Well, nowadays, hindi na po maiwasan na gamitin ang teknolohiya sa maling paraan. Gaya na nakikita natin sa online, sa social media, deepfake, misleading content. On your end po, paano po ninyo nasisiguro na hindi fake yung mga ads na nakikita ng publiko? Para sa akin po, ito ay awareness talaga ang susi. So awareness is key to all of this. It is our responsibility as the consumer of these creatives and ads and the creator of these ads that to be informed. Kasi lahat po ng, if makapansin niyo po, we have to have the willingness to learn this for ourselves para po hindi tayo maloko kapag tayo po nagko-consume ng mga ads na ito. So, yes, the advertising industry has taken a really big backlash to the past few years na advertising lang yan, wala pa yung AI. Ngayon na may AI na, lalong actually po nararamdaman din po namin yung hit talaga sa industry kasi nga, ginamitan ng ano to. So, andun na po yung skeptic yung mga tao, pero
I believe that we are very much informed and we are in this industry very well informed. Sa mga consumers po ng mga ads na ito, maging aware din po tayo kung ano ang titignan, kung anong babasahin, kung nasa ang platform, and lagi po tayo mag-check, mag-fact check. Yan din po ang trabaho ng lahat ng tao. Kami po, before po kami maglabas ng ads, we always do fact checking. Para po hindi rin misleading para sa mga trabaho namin na, ito ilalagay namin pero hindi siya totoo. When it comes to deepfake naman, alam ko po mobile first ang Pilipinas. We are the social capital of the world. We are 98% on mobile, palagi. Marami pong tools, marami pong ways para makita po natin nakakapag-replay na tayo ng video, nakakapag-post na tayo ng video. Tigan po natin mabuti, as simple as that. And magpasa po. Yan po yung number one na gagawin. Kapag nakakita ng ad, mag-isip po tayo kung tama ba ito, i-post mo to, basahin mo ito, yan. Oo, kasi marami ngayon yung mga sa ads yung ginagamit yung face ng artista. Oo. Tapos mga news anchor din na para alam mo maging yung credible. patunayan yung yung isang product na hindi naman talaga nila ginagamit. Yes. Oh, anyway, ito po panghuli na lamang po siguro para po sa inyo pong dalawa, no. Mensahe na lang po sa mga kabataan na gustong pumasok sa advertising industry ngayon, lalo na po sa panahon na may AI na at digital transformation. So sa akin po, ma'am, no, ang may papayo ko lang sa mga kabataan na gusto pumasok sa advertising industry, hanggat libreng mag-aral ng AI ngayon, hanggat maraming mga libreng resources at na nasa online lang, i-maximize nila. Dahil ngayon, libreng mag-aral ng AI. Kumbaga self-paced learning siya para bago pa tayo sumabak sa job interviews, bago po pumasok sa mga advertising agency na gusto natin pasukan, marketing agency, we are already equipped at kaya na natin makipagsabayan dun sa mga may marami ng experiences. And also, just be responsible for using AI, no? So, gamitin natin siya ng tama at gamitin natin siya sa ikabubuti ng ating lipunan. Nung Kristen? Thank you, Sir Jerome. Para sa akin naman po, ito lagi ko po itong sinasabi, and hindi lang po ito para sa mga brands na nakaka-work namin, exceptional brands and companies are considerate. I believe hindi naman po nagbabago ito. So, kahit pasukin na lang ang advertising industry or any related industry in advertising and marketing, if you are as a person very considerate doon sa ginagawa mo na beyond being responsible, if you are considerate in the information and how you use AI, then hindi ka naman i-steer away nung philosophy na yun. Magbigay ka ng konsiderasyon sa makakita, sa mga katrabaho mo, magbigay ka ng konsiderasyon para sa paggawa mo, and yung philosophy na yun will guide you all throughout pagpasok sa industry. Yes, it's very tempting na gamit ka ng AI, pakita mo yung skill mo, pero beyond that, you still have to be responsible and considerate. Yan. Sabi nga, wag tayo magpagamit sa AI, tayong gumamit Yes, sa AI. correct. On that note, maraming salamat po Sir Jerome Ferrer at Ma'am Kristen Enrile sa mga impormasyong inyong ibinahagi sa amin. Thank you so much, ma'am.